Magandang araw po ng linggo mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ah, September 26, 2021. Marami po tayong dapat pag-usapan mga kabarangay. Yung mga putok na balita itong linggo na ito. Isa na po rito mga kabarangay, ah, itong tila baga pagbitiw ni Rapi Tulfo bilang supporter ng sa ating Pangulo. Alam po naman natin mga kabarangay, ito si Idol Rapi, marami itong subscriber, followers sa kanyang programa. At alam natin kung paano ito sumusuporta yung pamilya nila sa Pangulong Duterte sapagkat unang bugso po, unang pagkapanalo ni Pangulong Duterte, mismo ang kapatid ng Tulfo Brothers ay ginawang secretary ng tourism. Nagkaroon nga lamang ng issue doon kung saan ay mga about 60 million advertisement na di umano ibinigay ng kapatid nilang secretary doon sa programa ng Tulfo Brothers sa TV program. So medyo naging issue yon, kaya nag-resign yata yung ang pagkaalam natin, nag-resign yung kapatid nilang babae. Hindi na Tulfo, may asawa yun eh. So, diyan makikita na talagang supporter itong mga Tulfo. Pero ngayon, medyo nakakagulat. At ang ginamit na issue ni Tulfo dito, ni Rapi, yung ABS-CBN. Ang nakapagtataka lang dyan, magdadalawang taon na yata na nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero ngayon lang, nire-raise ni Tulfo ang issue. Binilang pa niya, 10 months na lang daw. Kaya magiging masaya na sila. Magiging masaya na yung 10,000 di umano na nawalan ng trabaho sa ABS-CBN dahil kay Pangulong Duterte. So, in other words, bumitaw ang Tulfo o si Rapi Tulfo sa ating Pangulo. Ngayon, alam natin sikat ito si Rapi Tulfo. Pero sa totoo lang mga kabarangay, may kayabangan itong tao na to. Yung programa niya ay nakakatulong, pinaghanap buhayan niya yung kasawian ng ating mga kababayan, ibubulgar niya sa radyo, sa kanyang programa, tapos tutulungan niya. At dahil diyan, nagiging marami siyang supporters, yumaman siya sapagkat alam naman natin, kumikita sila dyan sa YouTube kapag mayroon kang mga 42 million daw na supporters o subscribers. Pero ang ibig po natin sabihin dito, kung totoo si Rapi na para sa pagbabago sa ating bayan, hindi niya dapat ginawa ito gamiting issue ang ABS-CBN. Sapagkat ang ABS-CBN, alam naman natin mga kabarangay, na ito ay maraming atraso sa gobyerno. Ang ABS-CBN ay tagapagsalita ng oligarkiya na kinakalaban ng ating Pangulo. So kung ikaw ay kumakampi ka sa ABS-CBN, katulad ni Pacquiao, ni Isko Moreno, ngayon si Rapi Tulfo, at ginagamit nilang issue yan,
Ang ibig po sabihin niyan, ipinaglalaban nila ang kapakanan ng oligarchy, hindi yung kapakanan ng masang Pilipino. At yung tulong na ginagawa ni Rapi Tulfo sa ating mga kababayan, hindi po tulong yan. Pinaghahanap buhayan po niya. The predicament of the people, yung pagiging sawimpalad ng ating mga kababayan na napipilitang humingi ng tulong sa kanyang programa, yun po ay kinakapitalize ni Rapi para yumaman siyang lalo. So in other words, hindi po tulong yan. Yan ay lalong pagsasamantala sa kahirapan ng mga taong lumalapit sa kanya at kanyang tinutulungan, di umano. Pero ang totoo po niyan, pinaghahanap buhayan niya ang ating mga kababayan. Yan po ang biruin mo, mga problemang pribado, isinasa publiko niya at ginagawa niyang katatawanan sa ere, nalalaman ng buong mundo. So hindi po tulong kung tutuusin. Pagsasamantala po ang ginagawa ni Rapi Tulfo sa ating mga kababayan. At kawalang utang na loob sa bahagi nila sa ating Pangulo. Ngayon, yung ABS-CBN issue, that is a public issue. Alam naman po natin na ang ABS-CBN ay hindi binigyan ng prangkisa ng Kongreso. Doon pa lang sa franchising committee, denied na, kaya hindi nakarating sa plenaryo. So in other words, legally speaking, hindi talaga si Pangulong Duterte ang nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. Ang Kongreso. At dapat lang naman sapagkat maraming atraso ang ABS-CBN. 9 billion hindi binayaran sa DBP, pera ng gobyerno, pera po ng mga tao yan. 9 billion. Hindi nagbabayad ng buhis. Yung lupa na kinatatirikan di umano sa Mother Ignacia, 144 square meters lang ang nakalagay daw sa titulo. Pero 4,000 ba ang actual na kinatatayuan na hindi may ipaliwanag kung paano nila na-acquire yung property na yan? Noong panahon po ni Pangulong, nung panahon ni Cory Aquino, una po nang magkaroon ng martial law, isinara ang ABS-CBN. In-acquire ng government yan. Along the way, marami pong properties na ibinigay ang gobyerno sa ABS-CBN. Pag upo ni Cory, ibinalik sa mga lupises ang ABS-CBN kasama ng lahat ng property which the ABS-CBN has acquired during the time that it was managed by the government. So, ibig po sabihin, maraming properties na pag-aari ng gobyerno na basta ibinigay na lang ni Cory sa ABS-CBN na walang accounting, walang inventory. Yan po ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, instrumental para mapatalsik si Pangulong Marcos at makaupo si Cory. Ang ABS-CBN, kingmaker po yan. Bakit po? Sa pamamagitan ng kanilang network sa buong Pilipinas, nagpapalabas po ng mga fake news yan para i-promote ang mga kandidato na gusto nilang manalo. Yung mga kandidato katulad ni Pangulong Duterte na ayaw ng oligarchy, makamasa, pipilitin nilang siraan para matalo. Hindi nga lang sila nagtagumpay noong 2016. At inaasahan po natin ngayong 2022, hindi rin po sila magtatagumpay katulad nung nangyari ng 2016.
Lahat po ng kandidato pagka-presidente, pagka-senador, ang ipinangangako kapag nanalo sila, ibabalik ang ABS-CBN. Bakit? Sapagkat ang ABS-CBN hindi naman totally nawala sa ere. Nasa social media sila ngayon, very active. Marami silang mga TV channel pa rin. ANC, yan. Marami pa rin sila, yung mga radio stations nila. So, katulad ng sinasabi natin ngayon, magkakaroon po ng massive campaign para i-promote si Isko Moreno at siraan ang administrasyon ni Duterte. Yan po ang ginagawa nila ngayon. Expected po. Si Rapi Tulfo, balita natin, di pa naman kumpirmado, pero Vice President daw ni Pacquiao. Well, kaya nagsisimula na rin o bumitaw na rin sa mga DDS o sa bilang supporter ni Pangulong Duterte. Katulad ng ginawa ni Pacquiao. Katulad din naman si Moreno. Si Moreno, undersecretary pala ng DSWD yan. Bago maging mayor ng Maynila. Pero siyang unang kumakalaban ngayon kay Pangulong Duterte dahil gusto niyang tumakbo ng pagka-Pangulo. Nagdeklara na siya. So ang ibig po sabihin dito mga kabarangay, lahat po yan ay politika. Yung paninira po sa ating Pangulo, lahat po yan ay politika. Hindi po totoo yung kanilang sinasabi na ipinaglalaban nila ang kapakanan ng masa. Tanging si Pangulong Duterte po at kung sino man ang kandidatong i-endorso niya sa 2022 ang mayroong damdaming makamasa. Yan po ang katotohanan. Si Pacquiao, maging si Moreno, sinasabi nila, ang puhunan nilang ipinagmamalaki, galing sila sa hirap, yumaman. Kaya alam nila ang damdaming mahirap. Sila ang mag-aangat sa mahirap mula sa pagkamahirap. Ipinangako din po yan ni Irap. Yan ang camping cry ni Irap. Irap para sa mahirap. Ano pong nangyari sa gobyerno natin noong panahon ni Irap? So kung si Pacquiao mananalo, walang pagkakaiba kay Irap yan. Walang alam sa pamamahala. Hindi naman sa atin pong hinahamak. Pero yun ang totoo. Kaya nga si Pacquiao, kaya babanggit natin ito. Nabanggit po natin ng kay Irap. Sapagkat yun ang sinasabi ni Pacquiao, yun din ang sinabi ni Irap noon. Pero ano pong nangyari sa panahon ni Irap? Di lalong naghirap ang mahirap. Kaya ganun din yan. Pag si Pacquiao, lalong maghihirap ang mahirap. At kahit si Isko, hindi, may alam, pero mayabang. May pinag-aralan, pero walang alam sa pamamahala. Mayor ng Maynila. Biruin mong maghapon nakababad sa baha yung magpapabaksin. Hindi man lang naisip na ilipat ng binyo yung vaccination site. Mula umaga hanggang hapon nakababad sa baha yung mga taong nakapila para magpapabaksin. Nang pinuna ni Pangulo, maagang maaga, sinabing hindi dapat gano'n. Aba, mayabang pa si Isko. Ang sabi niya, alam naman natin kung sino nagkukulang eh. Alam naman natin. Interesado lang mga tao magpabaksin, kaya kahit baha, umipila. Hindi po yun ang tamang sagot eh. Ganyan po kayabang sa Isko. Balik po tayo kay Idol Rapi. Ako hindi ko idol si Rapi Tulfo. Noon pa man, nagagalit na tayo sa paraan ng kanyang
ah, sa kanyang approach na ginagamit sa kanyang programa. Minsan lang natin pinuri yan noong ang katulong nung anak ni Luciutan na nagdemanda. Hindi natin alam, hindi na natin nasubaybayan kung anong nangyari doon sa kaso na yon. Napuri natin yan sapagkat ang sabi niya ay paglalaban. Milyonaryo yan. O di maganda. That was the first time na pinuri natin. Dahil ang kalaban noon, katulong ng anak ni Luciutan, Timitan yata, nakakasuhan pa. Nagpunta kay Tolpo, tinutulungan niya. Okay yun. Pero walang kahiya na involved doon eh. Pero ang hindi maganda dyan yung mag-asawa, away mag-asawa, kung ano-anong nalalantad sa buong mundo. Yan ang sinasabi natin pangit. At ang pangit pa dyan, kapag may isinusumbong kay Rapi Tulfo, ini-ere niya yung side ng kabila. Minumura niya na akala mo talaga siya ng makapangyarihan. Yan ang hindi tama. Yun ang medyo pangit na approach ni Rapi Tulfo. Dito po sa eleksyon, sabi niya, magbabangga ng 16 million na bumoto kay Pangulong Duterte at ang 42 million na subscribers niya. Yun ang tingin niya. So, ngayon, kung ganyan kayabang sa Rapi Tulfo at kung may mga DDS na supporters, subscribers kay Rapi Tulfo, mag-launch po tayo ng campaign, mga DDS. Unsubscribe nyo po nang makita niya para maramdaman niya na ngayon pa lang hindi gusto ng mga supporters sa Pangulong Duterte at supporters ng masa sapagkat kaya naman natin sinusuportahan si Pangulong Duterte dahil sa kanyang suporta sa masa. Wag nyo na hong ipalo sa Instagram, sa Facebook o kung saan at wag nyo i-withdraw nyo ang subscription ninyo para makita niya na yung yabang niya hindi tama, na mismo yung mga taong supporters niya yung pa yung pagyayabangan niya, sasabihan niya na mga langaw lamang, bangaw na nakatungtong sa kalabaw. So, this is an invitation sa lahat ng supporters ng ating Pangulo, yung mga solid DDS. Mag-withdraw po tayo o kayo pala. Sapagkat hindi naman po ako subscriber ni Rapi Tulfo. So, iniimbitahan po natin na i-unsubscribe nyo po. Nang sa gayon, makita niya ngayon pa lang yung kanyang kayabangan. Maramdaman niya na hindi niya pwedeng ipagyabang o hindi niya pwedeng yabangan yung mga taong mismo na pinaghanap buhayan niya, mga taong kaya naman narating niya yung ganyang kasikatan dahil sa mga taong nag-idolize sa kanya. Pero pagkatapos ngayon, yun ang pahihain niya sa social media din. Di pakita din po ninyo mga kababayan, lalo na yung mga nasa abroad. Para itong mga tao na ito ay matuto. Ngayon, sa ibang balita po, ang sabi ni Leni Robredo, hindi daw dapat nananakot ang ating Pangulo na sa 2022 election ay gagamitin ang mga sundalo. Madam BP, hindi ho nananakot ang ating Pangulo. It is a warning
to the CPP and PNDF to behave, sapagkat yung mga sundalo natin hindi mangingiming na sila ay patayin kung kinakailangan kung sila po sa darating na halalan ay aktibong makikialam. Sapagkat alam po natin na ang CPP and PNDF ay supporters ni Isko Moreno, supporter ng mga dilawan siyan. Gustong-gusto ng tataya, ang sabi nga natin sa ating mga naunang vlog, tataya si Jose Maria Sison, ang buong organisasyon ng CPP and PNDF tataya sa eleksyon na ito upang maipanalo si Isko Moreno na kanilang supporter, tuta nila, at ganun din ang mga dilawan. Kahit si Pacquiao, alam natin lumalaro yan sa CPP and PNDF, umaasa na susuportahan din siya. Kahit ikaw, Viper Robredo, alam natin yan. So hindi na inuulit natin, hindi na nanakot ang ating pangulo na gagamitin ng gobyerno ang buong persa ng kapulisan at ng kasundaluhan upang i-neutralize ang anumang harassment na gagawin ng CPP and PNDF para ipaglaban ang kandidatura ni Isko Moreno, ang kandidatura ng dilawan ngayong darating na eleksyon 2022. Kaya nabanggit ng Pangulo yun sapagkat alam ng Pangulo yan na ang CPP and PNDF ay gagalaw para kay Isko Moreno at para sa dilawan, para sa iyo kung tatakbo kang presidente, sapagkat lahat ng nasa opposition tatayaan yan ng CPP and PNDF, huwag lang manalo ang administration candidate. Kaya nga sinasabi natin noon pa man sa ating mga naunang vlog na ang eleksyon sa 2022 medyo magulo yan. Dahil lalong-lalo na sa mga kanayunan. Dahil sa mga CPP and PNDF na pera at kanilang armas ay gagamitin. Maipanalo lamang si Isko Moreno o si Pacquiao o si ikaw, Viper Robredo. Paborito ka rin nila, alam natin. Kaya kung tumakbo ka, susuportahan ka din ng CPP and PNDF. Ang titiyakin nila, huwag manalo ang sino mang i-endorso ng ating Pangulo. Yan po ang katotohanan. Pahapyaw po natin pag-usapan mga kabarangay. Itong kay Gordon, itong Farmally, ito di umanong corruption sa pagbili ng pandemic response supply, itong face shield, face mask. Nabanggit po natin yan noon na kung ang presyo ng panahon na binili yan ay talagang mahal pa. Naalala po natin ang face mask, ang face shield mahigit 100. Ang face mask napakamahal po, 20, 30. Kung nabili ang face shield noong araw ng 27 at ang face mask halimbawa nabili ng 10, malaking mura pa rin yun. Pangalawa po, narinig po natin may mga expired daw. Isang Farmally employee nag-testify na pinagpapalitan yung expiry date. Kung totoo man yun, Mr. Gordon,
at ng mga senador. Yan ang pinagmamalaki nyo. Hindi po kasalanan ni Duterte yan. Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Kasalanan yan ng supplier. At dyan, pwede po silang kasuhan ng istapa. Pwede po silang kasuhan ng istapa. Dahil niloko ang gobyerno. Ngayon, sinasabi natin, sabi ni Gordon, bakit ang Pangulo nag-aabogado kay Doke, nag-aabogado sa mga taga-DBM? Hindi nag-aabogado, Gordon. Ang sinasabi ng Pangulo, at the time the procurement of the COVID pandemic response supplies, emergency yan. Inutusan niya, bilhin nyo. Kailangan madalian yan. So, sabihin natin hindi dumaan sa tamang proseso kasi mabilisan, walang bidding, so forth and so on. Yun ang sinasabi ng ating Pangulo. Na utos ko yan. Bilhin madaliin. So, hindi pagtatanggol yun. Pagsasabi ng totoo. Na yung mga tao na to, sumusunod sa akin, I had the command over them. So, I have the responsibility. By command responsibilidad ko yan. So, ipagtatanggol ko yan. Hindi ko pwedeng iwanan sa ere. Yan ang ibig sabihin ng ating Pangulo, Mr. Gordon. Hindi katulad mong traidor. Naiiwanan mo basta ang tao sa ere. Sumunod sa utos mo. Pag nasa hot seat, iwanan mo na. Hindi ganun ang ating Pangulo. At yun lang ang ibig sabihin ng ating Pangulo. Hindi siya nag-aabogado. Dinidipinsa niya ang mga tao na sumusunod sa kanyang utos. Ang sinasabi po ng ating Pangulo na baliwala ang mga investigasyon ng Senado. Bakit po? Mr. Gordon, abogado ka. Alam mo naman that Congress and the Senate for that matter ay walang kapangyarihan ng magpakulong ng sino mang tao na napatunayan nilang nakagawa ng krimen. Wala. The investigative power of Congress is limited is in aid of legislation. Na ibig sabihin, nag-iimbestiga sila para makakuha ng informasyon na magagamit nila sa paggawa ng batas. Pero hindi para maghanap ng krimen na nagawa ng sinumang tao, government official man o private citizen. Because that is a power that is given by the Constitution to the Ombudsman. So, ang sinasabi ng ating Pangulo, kung naniniwala kayong may anomalya, may ebidensya kayo, dalhin nyo sa Ombudsman ang kaso. Let the Ombudsman investigate and file the necessary cases. It is not for you to do so. The reason why we said you are wasting your time. You are wasting the people's money. Ang totoo niyan kasi, ginagawa nyo lang yan for political purposes. Para malagay kayo sa media na mga magagaling kayong lalaki. Ginagamit nyo yan para siraan si Pangulong Duterte, ang administrasyon niya. Niluloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Dahil political season ngayon, kaya ginagawa ninyo yan. So, kayong nasa Senado, kayo ang manluloko, kayo ang mandaraya, kayo ang corrupt. Because what you're doing is a one way of corruption. Wasting the people's money, by wasting your time. Ang masama pa dyan, yung intent of your investigation, which is to malign. At hindi lang yan, hindi lang simpleng paninira yan. That is igniting the emotional
the emotion of the Filipino people for them to get angry with the government. To a certain degree, seditious yan. Nag-uudyok kayo na magrebelde ang taong bayan. At ito lagi ang laman sa bibig ni BP Robredo. Maraming namamatay sa COVID, pero nagagawa pa na kurakutin ng mga opisyalis na ito ang pera na para sa COVID. Yan ay pang-udyok na magagalitin ang tao, magalit sa ating Pangulo, magalit sa kanyang administrasyon. Dahil marami na nga namamatay, kinukurakot pa ang pera. Ang sinasabi pa ni Robredo, nakakatulog pa itong mga tao na to. Gayong alam nila na maraming namamatay sa COVID, maraming hindi na-accommodate sa hospital dahil sa kakulangan ng mga pasilidad, pero kinukurakot naman ang pera. Wala po kayong sapat na basihan na may kurakot, nangurakot ang ating Pangulo at ang mga tao sa gobyerno. Wala. Even the COA did not say that directly. Ang sinabi lang ng COA, there was 67 million o billion spent without proper documents. Sapagkat hindi talaga unahin ang dokumento, mabilisan ang bilihan nito dahil kailangan. Kayo sa halip na tulungan nyo ang administrasyon para masolusyonan ang problema, wala kayong ginawa kundi mamulitika. Sa halip na magtrabaho kayo, ayun, panay-imbestigasyon, panay-hanap ng butas laban sa ating Pangulo. Kayo ang namumulitika. Kayo ang hindi tumutulong sa bayan. Kayo ang tunay na kaaway, anay, virus ng pandemyang ito. Masahol pa kayo sa COVID virus, sa coronavirus. Kayo ang virus na nagsisilbing salot sa ating lipunan. Pansamantala po mga kabarangay. Wakasan po natin ang talakayan natin ngayong gabi. Marami pong salamat. Bilang suporta po, inaanyayahan natin na subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat.